Sa nested if natin, let's say for example, meron tayong age na equal into 20. Then meron tayong boolean ulit and meron tayong has ID and then equal natin siya into true. Okay? And then again, meron tayong if condition dito. So sa if natin, yung age natin ay greater than equal ba siya sa 18? Okay, so opening and closing curly bracket. And then yung next natin, if yung student natin ay may ID ba siya? So equal into true. Then opening and closing. Now, magkakaroon tayo dito ng cout. Then sasabihin natin, you can enter. Then semicolon. Now, ito yung if natin sa loob. Then, ang gagawin natin, magkakaroon ka ng else dito. Okay? So, sa loob ng if mo, meron kang if-else dito. So, ito yung tinatawag natin na nested if-else. So, sa else natin, kunin lang natin and then paste. Then, sasabihin lang natin dito, you need an ID. Okay. So, meron kang dalawang if dito. So, yung unang if mo, eto siya. So, kapag kinlik nyo dito, eto yung closing niya. Mapapansin nyo dito, walang else yung if natin. Pero yung loob ng if natin, eto siya, meron siyang else. So, ang gagawin natin, sa baba ng first if, magkakaroon ka ng else dito. So, sa else natin, sabihin natin, since ang condition ay dapat 18 siya, pataas. So, ibig sabihin, kapag pababa, sasabihin natin, you are young. So, sabihin natin, you are too young. Ayan. Okay? So, ngayon, ang first evaluate natin is kung ang age ba ay 18 pataas. Kapag ang naging age niya ay 17 pababa, ito yung ipapakita natin. Okay, let's say for example, ang age niya kasi ay 20. So, okay, pumasok tayo dito. Dito naman tayo papasok sa pangalawang condition. Meron bang ID yung student? If wala siyang ID, pupunta tayo dito. If meron siyang ID, pupunta tayo dito. You can enter. So, nakakagawa na ng decision yung mismong program po natin. Now, since ang age niya at ang ID niya ay true siya at 20, kapag nirun natin siya ngayon, now, you can enter. Okay? So, pag sinet natin na 16 ito, then nirun natin yung program, ang output natin, you can enter, wait lang, mali pala. 18 dito, yung 16 dapat. Ayan. So, yung age natin ay 16, tapos age natin ay greater than equal pa rin siya sa 18. So, 18 pataas dapat. So, yung output natin ay you are too young. Dahil 16 pa lang yung age natin. Okay? So, now, kapag ginawa naman natin false yung ID natin, example, wala tayong ID, pero yung age natin ay 20 na. So, run natin siya. Ayan. So, you need an ID kasi wala tayong ID pero yung age natin ay 18 naman. So, pumasok tayo dito sa pangalawang if-else natin. So, yan yung tinatawag natin na nested if. Now, for another example ng nested if natin, let's say for example, meron tayong string, username, tas ang username na nilagay natin ay admin. Then, meron tayong string password. Then, let's say for example, password natin ay 1234. And then, next is meron tayong if. Sabihin natin, if ang username ay equal siya sa admin, papasok tayo sa susunod na if natin. So, if yung password natin ay equal siya sa 1, 2, 3, 4, and then, again, magsi-see out ka lang dito, and papasok ngayon tayo sa login successful. And then, semicolon. Okay?
So, since eto yung if, so kailangan natin ng extra else dito at ang ipiprint natin for example dito ay incorrect password. Yan. Then, eto yung if natin. So, lagay tayo ng else dito. So, ang gagawin natin, incorrect username. Yan. Okay, so ngayon, ang first evaluate natin dapat tama yung username. Pag hindi, pupunta tayo dito sa else natin. Okay, so kapag tama naman yung username, papasok tayo dito sa password. Kapag tama, login successful. Kapag mali yung password, incorrect password tayo. Okay, so run natin siya. Okay, so login successful tayo kasi both username and password ay tama naman. Okay? Now, ang gagawin natin, let's say for example, ginawa nating 1, 2, 3, 4, 5 yung password natin, which is mali. Kasi ito yung password natin. So, run natin siya. Incorrect password tayo. Okay? So, kapag binalik natin to at ginawa nating admins, yung admin natin, which is mali kasi admin lang, run. Ayan. So, incorrect username tayo. So, yan lang naman yung nested if else natin.